Ibig sabihin ba nito, pinigilan kayo ni Johnny? Hindi po. Ha? Ang sabi pa naman ni Maylene, pagkaabot daw niya ng sulat, kumaripas ka agad ng takbo. Ibig sabihin, hindi niya kayo naabutan? Hindi po kami nagkita. At di rin po niya kami naabutan. What? Ano ba naman yan? Sayang pa naman yung effort ng kaibigan mo. Hindi man lang siya lumuhod sa'yo at magmakaawa para pigilan kang umalis. Hindi po kami nagkita. Mas mabuti na rin po yun. Baka pagpigilan niya ako, lalong hindi po ako makaalis. Anong nangyari? Hindi kayo tuloy umalis ni Andrew? Hindi po. Kailangan ko po kasing pumunta sa ospital eh. Nawalan po ako ng malay. Ha? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Naku, okay ka lang ba? Naku, Iha, ang mabuti humiga ka. Humiga ka na muna. Humiga ka, magpahinga. Christine, ayos na po ako. Huwag na kayo mag-alala. Ano pa naman tong batang to? Ang dami nangyayari sa buhay mo. Magpahinga ka, ha? Opo. Sigurado ka bang okay ka lang? Shirley, what's wrong? Si Kuya, nasaan? He left to buy some things for a family dinner later. Why? Yumi, it's that girl again. Bumalik siya. What? But you said she was gonna leave na. Sabi mo hindi na siya babalik. Yun nga hindi ko maintindihan kung bakit nandito na naman siya. Kaya ikaw, you have to take care of Kuya. Hawakan mo siyang maigi kasi ako hindi talaga ako papayag na bumalik pa siya sa pamilya ko. Shirley, paano kung bumalik na siya for good? Paano kung magkita sila ni Johnny? Basta, don't worry about that, ha? I've taken care of that already. Basta, hindi na yung makikipagkita kay Kuya. Hindi na maglalakas loob kayo. How would you know? Basta, alam ko, magtiwala ka lang sa akin when I say I got that covered, okay? So ano na? Ano plano nyo? Ayun. Inaantay lang namin yung medical exam result si Jenny. Tapos pag sinabi ng doktor na pwede na siyang lumabas, tutuloy na ulit kami. Para alam mo, inis na inis ang mama mo nung umalis ka. Hindi niya alam kung kanino niya ipapasa yung trabaho mo. Ayun, yung ending, pinaghati niya sa aming tatlo ni Christine at ni Shirley. Kayang-kaya niyo naman yan eh. I mean, kahit wala naman ako, napapatakbo ng maayos tong resort na to. Oo nga. Pero, dude, ang dami mong ginawa na okay for this resort, na ikaw lang nakakagawa. Alam ng mama mo yun. Teka nga, bakit ba nawala? Alam mo naman siguro ang sagot ko dyan. I need a break, Raul. After lahat ng mga pinagdaanan namin ni Jenny, I think I deserve that break. Drew, don't take this the wrong way. Pero, paano ka magkakaroon ng break or paano mo gagawin yan kung kasama mo si Jenny? Ano ibig mo sabihin? I mean, si Jenny mismo ang pinakamalaking dahilan kung bakit naguguluhan ka. Paano ka magkakaroon ng peace of mind kung kasama mo yung kaiisang babae na nanggugulo sa utak mo? Paano mo gagawin yun? Hindi ko na alam. Basta ang alam ko, siya pa rin yung babaeng gusto kong makasama. Kahit gaano pa siya kagulo. Basta kasama ko siya, okay ako eh. Pagalitan tayo ni Sir Andrew. Rose, pakinga, ikaw na magpatuloy. Haya. Thank you. Mom, hindi naman malalaman ni Andrew yan. Sa pa, wala naman akong ginagawa. Kaya ayos lang yun. Ako, ikaw talagang bata ka. Napakatigas ng ulo mo. Hindi ba sinabi ng doktor mo, bawal kang magpagod. Kailangan mo pahinga. Ako, ikaw talagang bata ka. Gusto mo ba? I-set up ko kayo ni Johnny para makausap. Mom. Ay, ako. Secret lang naman yun. Tayong dalawa lang. Secret lang. Ayoko po. At kung pwede po sana, huwag na makarating sa kanya to. Isinuko mo na ba talaga yung pagmamahalan niyo ni Johnny? Kailangan ko. Para ano? Para magpakamartir ka? Para tuluyan ka magpatakot sa Shirley na yun? Yun ba?
Parang tuluyan ko na po siya makalimutan. Gusto ko po ng tahimik na buhay. At ganun din ang gusto kong mangyari kay Johnny. Gusto kong maging tahimik din siya. Pero hindi ako convinced. Paano mo i-explain yung bigla kang nahimatay kung kailan aalis ka na? At saka hindi mo ba iniisip na parang tadhana nang pumigil sa'yo na huwag mong iwanan si Johnny? Ma'am, tadhana rin po ang gumawa kung bakit lumaki kaming magkapatid. Na wala makakatanggap sa pagmamahala naming dalawa. Kaya mabuti na rin siguro na hindi niya na ako maisip. At kahit anong gawin namin, hindi talaga kami para sa isa't isa. Tita, mabuti naman po at nakalabas na kayo ng ospital. Pero kailangan pa rin talaga niyang magpahinga ng mabuti. Totoo kasi niyan, nakiusap lang si Catherine sa doktor na kung maaari, dito na siya sa bahay magpagaling. Buti na lang, naintindihan naman ng doktor, pumayag. But ang kabiling-bilingan, kailangan talaga rest. And bawal na may stress siya. Johnny, nasabihan mo ba si Jenny? Medyo busy lang kasi yata siya sa resort, kaya... That's not true. Wala naman si Jenny dun ah. Bakit? Nasaan si Jenny? Ah, you mean hindi niyo pa po alam ang balita? Wala si Jenny. Kasama na ni Andrew. Umalis siya. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta. But somewhere far from here. Hindi rin ba siya nagpaalam sa inyo? Oh, well. Jenny, anong ginagawa mo dito? Baka mahamugan ka mamaya, magkasakit ka pa niyan. Ito naman kung tratuhin mo ako para akong bata. Lumalabas naman talaga ako paggabi. Oo nga pala, Jenny. Ito ko sa pag-alis natin. Sana hindi pa rin nagbabago yung isip mo. Kasi umasa talaga ako na sasama ka sa akin eh. Para sabihin natin kalimutan lahat ng kaguluhan dito. Huwag kang mag-alala, Andrew. Hindi magbabago ang isip ko. Dahil tama ka. Kailangan natin umalis para matahimik na ang lahat. Ang mahalaga lang naman sa akin yung mga taong maiiwan ko dito. Kapag maayos na sila, maayos na din ako. Shirley, bakit mo sinabi sa kanila tungkol sa pag-alis si Jenny? At ano? Papaasahin niyo si Mommy? Nadadalawin siya ni Jenny? Mabuti ni alam nila yung totoo. Kahit na. Alam mo, may tamang paraan tsaka panahon para sabihin niya mga yan. Alam mo naman may sakit si Mami, di ba? Nag-iisip ka ba? Mali pa rin yung ginawa ni Jenny na umalis siya na walang paalam. Kahit kailan o paano mo sabihin yun, sasama pa rin loob ni Mami. At saka, bakit ko siya pagtatakpan? Ha? Pagkatapos ng pagtatanggol sa kanya ni Mami, aalis siya na walang pasabi. Wala siyang respeto. Ay naku, kuya. Ngayon sabihin mo nga sa akin, yun ba yung mabuting anak? Ha? Siya ba yung isang mabuting kapatid? I don't think so. Hindi ako makapaniwala na umalis si Jenny. Respeto na lang natin kung anong naging desisyon niya. Baka gulong-gulo lang yung isipan o ganyan niya nagawa yun. Pero Robert, hindi siya nagpaalam sa atin. Baka ayaw lang niyang mag-alala ka. Di ba? May nag-aalala nga ako sa kanya eh. Catherine, ka masyadong mag-isip. Tandaan mo ang bilin ng doktor. Kailangan mo magpahinga, bawal ka may stress. Akala ko eh, pag nagsama-sama na tayo,
magiging maayos ang lahat. Magiging masaya, tulad ng maliit pa sila Jenny. Pero hindi pala. Alam ko lang. Dapat sana hindi na lang tayo bumalik dito eh. Mag-isip ng ganyan at kung sabihin niya. Ako naniniwala ako. Maayos lahat in due time. Ha? Sabi ng masama sa iyan eh. Ay, nako. Hello, Doc. Napatawag po kayo. Oh, Jenny, pwede pumunta ka dito sa office? Meron tayong pag-uusapan. Sige po. Okay, I'll see you later. Gustuhin ko man sabihin sa'yo ang lahat ng nararamdaman ko. Hindi ko kaya. Wala din akong ibang taong pwedeng pagkwentuhan ito. Kaya dito ko na lang dinadaan. Hindi ko na kasi kayang itago to sa sarili ko. Kailangan ko ilabas ang totoong nasa loob ko. Mahal kita. Hindi ko maisip kung paano o kailan ko ito nasimulang maramdaman. Magulo ang lahat ng to para sa akin. Ang malinaw lang ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal na mahal kita, Johnny. Dumating na ang mga resulta ng exams mo. Jenny, may leukemia ka. Shirley, si Johnny umalis na. Hindi siya nagsabi kung saan siya pupunta. Better keep an eye sa babaeng pinakamamahal mo. Christine? Yes, sir. Si Jenny. Maaga po umalis. Nay, anong klaseng cancer po ba ang kinamatay ni Itay? Leukemia. Tatapatin kita. Malubha ang sakit mo.